Another day, another J. Fern's wife story. Umulan nga kagabi at pagising namin kaninang umaga, basa ang lupa at naambon. Madami na namang tuyong dahon ng mangga ang mga nalaglag. Aalpasan sana namin ngayon ang mga cockerels, pero dahil ganyang umulan ay hindi po pwedeng alpasan ang mga sisiw. Itong dalawang broodcock na nakatali dito sa gilid ng bahay namin ay hindi naman nababasa dahil hindi naman ganun kalakas ang ulan. Pagkatapos ko magpatuka ng manok ay nagwalis ako ng mga tuyong dahon sa likod ng bahay namin at napansin ko nga itong tali ng aming broodcock ay malapit ng maputol. Ilang hibla na nga lang ng nylon ang nakakabit doon sa bakal. Lagi kasing nahihila ng aming broodcock ang taliin niya lalo na kapag nambababa siya ng mga inahing nakaalpas. Pinutol ko ang dulo ng tali at isinulot ko ulit sa bakal, pagkatapos ay nilagyan ko ulit ng buhol. Hindi ako masyadong marunong magtali, kaya pagdating ni Jayfern galing sa manukan ay ipapaayos ko ulit sa kanya ang tali ng aming broodcock. Delikado kasi pag nakaalpas ang aming broodcock. Bago magtanghali ay nagkakagulo na naman ulit itong mga cockerels na nasa multipurpose pen. Namamalo na naman kasi ulit yung ARL cockerel. Kailangan nang alpasan itong mga cockerels na ito dahil nasasanay nang magpaluan. Kapag gumanda na ang panahon ay aalpasan na namin ito. May dalawang babaeng ang napasama dito sa mga cockerels na ito. Yung isa ay anak ng aming ARL right nose sweater at yung isa naman ay anak ng aming white brood hen. Babae yan. Kahit umulan ng gabi ay nag-itlogan pa rin ang aming mga broodhen. Kinuha ko na nga itong itlog ng aming possum sweater broodhen at ng Bagsic-line broodhen dahil baka tukain pa nila. Itong aming Bagsic-line broodhen ay pinabababa na yan ni J. Fern sa possum sweater broodcock. Kaya kinukolekta na ulit namin ang mga itlog nila. Itong isang ding fair 5K sweater naman ay inuulam namin ang itlog nito. Ayan, ulam. Itong isang 5K sweater brood hen namin ay nangitlog na din at kinuha ko na nga at baka tukain din. Para hindi lumipad ang inahin, itong ang sandok na may mahabang hawakan ang pinangkukuha ko ng itlog dito sa fly pen. Ito namang isang possum sweater brood hen namin na nasa fly pen ay mukhang iitlog na kahit siya'y nanlulugon. Hindi yan pinapababa ni J. Fern kaya pag nangitlog yan ay pangulam din namin. Kapag nanlulugo na ang inahin ay hindi na namin pinapababa niyan sa broodcock. Masakit kasi ang katawan niyan kapag nanlulugon kaya hindi namin pinapababahan. Dahil umulan kagabi at maghapong makulimlim at medyo umaambon ay bibigyan ko ng amoxicillin forte ang lahat ng aming mga sisiw. Sobrang init kahapon at kinagabihan biglang umulan, malamang magkalagnat ang mga sisiw kaya kailangang i-flushing. Hindi po pwedeng lagnatin ang mga sisiw dahil kapag nilagnat ang sisiw ay bababa ang resistensya. Kaya binibigyan agad namin ng amoxicillin forte dahil ang amoxicillin forte ay merong paracetamol. Meron din itong amoxicillin, tylosin at bromhexine hydrochloride laban sa sipon. Wet feeding ang ginawa kong patuka sa kanila at ang ipinambasa ko sa kanilang feeds ay amoxicillin forte. Sanay sa wet feeding ang aming mga sisiw kaya kapag gamot ang binibigay namin, hinahalo na lang namin sa kanilang patuka para siguradong mauubos ang lahat ng gamot na ibinigay namin. Siguradong mauubos kasi ang mga patuka nila kaya walang gamot na masasayang. Magang pumunta sa manukan si J. Fern at maaga pa lang ay binigyan agad niya ng amoxicillin forte ang mga manok doon. Kapag ganitong sa inumin namin nilalagay ang kanilang gamot, ay nagtitimpla lang kami ng kaya nilang ubusin. Hinati ni J. Fern ang tinimpla niyang amoxicillin forte para hindi mag-agawan ang mga cockerels sa range area. Wow na kasi yan dahil wala pa silang naiinom magmula nung bumaba sila sa hapunan. Back to lolo ang aming hatch brood hen. Nangingitlog na kasi ulit ang hatch brood hen namin kaya ibinalik ni J. Fern sa kanyang lolo para kuhanan niya ng ilang pirasong itlog at papipisain para gawing breeding material sa susunod na breeding season. Kukolektahin lang ni J. Fern ang itlog niyan at sa incubator namin papipisain.
Bandang tanghali ay Multilite Premium naman ang binigay ni J-Ferns sa mga cockerels. Kaya binibigyan namin sila ng Multilite Premium para maibalik yung mga probiotic na nawala sa kanilang digestive system nung uminom sila ng Amoxicillin Forte. Antibiotic kasi yan, kaya kahit good bacteria ay napupuksa nila. Sa Multilite Premium, magagana pa rin kumain ang mga cockerels kahit ginagamot. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!